sa aking mga new viewers. Hi! I'm Noemi Faustino at kung bago ka lang dito sa aking channel, thank you so much for viewing this video. Please join to my family by clicking that subscribe button and also click the notification bell katabi ng subscribe para lagi kang manonotify tuwing may mga bagong video ko na i-upload. So meron na naman tayong bagong video and for this vlog about motherhood tips na naman tayo. Ang video natin ngayon ay para sa ating mga moms dyan, mga soon-to-be mom or first-time mom, lalo na sa mga bagong panganak dyan at nagkaroon sila ng maraming milk sa kanilang breast, namumutok and may mga babies na, alam niyo yun, di ba may mga babies na hindi pa talaga sila naglalatch sa umpisa, hindi pa sila dumidedi talaga, so ang tendency niyan, mamumutok or talagang mapupuno yung ating mga breast, so kailangan natin na tanggalin yan para makaiwas tayo sa engorgement, clogged ducts, or mastitis. So, kailangan talaga nating matanggal yan sa ating mga breast para makaiwas doon. And this video is perfect for you. So, if you wanna know more about this topic, just continue watching. Actually, sobrang sakit naman talaga, sobrang kirot kapag punong-puno talaga ng milk yung inyong mga breast and hindi siya matanggal-tanggal, no? Sobrang kirot, naninigas, so matigas-tigas siya and may parang mga namumuo-muo. Yung iba pa nga no, nilalagnat talaga, nagkakakulani. Nangyari sa akin yun 3 days after kong manganak kasi dun talaga lumakas ng sobra yung milk supply ko and sobrang tigas niya kasi hindi ko mailabas lahat. Wala akong breast pump noon and mahina pang dumedi talaga nung si Noah dahil panayang tulog pa siya noon and hindi pa siya ganun lumalatch sa akin. Nagkaroon talaga ako ng mga kulani sa kilikili and medyo nilagnat ako noon. Uminom lang ako ng paracetamol para mawala yung kirot saka yung lagnat ko. So, nangyari sa akin yon and natakot ako at the same time kasi syempre ayokong magkaroon ng clogged ducts or pamumuo. Ayokong magkaroon ng mastitis kasi sobrang hirap noon, diba? So, itong topic natin ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginawa ko noon para maalis talaga yung mga gatas sa breast ko noon. Kung wala kayong electric breast pump or manual breast pump, may isa pang paraan para maalis yung mga milk nyo sa inyong breast kung talagang ayaw pang mag-latch or hindi pa ganun kalakas mag-latch or dumedi si baby. Ito yung Hands Express. So, ito lang yung ginawa ko noon para maalis yung mga gatas sa aking breast noon kasi wala pa naman ako nung electric breast pump or manual breast pump, so hindi ko siya napaghandaan, no? And disclaimer lang po, no, I am not professional, hindi ako professional pagdating dito. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo na may iba pang paraan para maalis or pwede tayong mag-ipon actually ng gatas sa pamamagitan ng Hands Express. Actually, up until now, ginagawa ko pa din to, lalo na kapag nasa hugasin pa yung mga parts ng breast pump ko and iyon, ginagawa ko lang, nag-hand express lang ako and mas mabilis pa nga minsan talaga kapag hand express and talagang posibleng makakaipon kayo or makaipon kayo ng breast milk even without any breast pump or electric breast pump. So, paano nga ba ako nagka-hand express? Paano ko nga ba ito ginagawa? Ito, base lang to sa aking mga natutunan, sa aking mga napanood, kung paano ba yung tamang gawin, paano ba yung mga technique na dapat gawin. So, ang unang-unang kailangan natin kapag magha-hand express tayo, ay kailangan syempre nakakondisyon ang ating katawan, relax tayo, hindi tayo stress. Second, kailangan syempre malinis ang ating mga kamay. Next, kukuha tayo ng any container or bottle and syempre kailangan malinis yon kasi gatas ng baby or iinumin ni baby yung milk na yon, so kailangan malinis siya talaga. And next na gagawin ko kapag ako ay mag-hand express ay imamassage ko yung aking breast. Actually, madaming breast massage yung pwede nyong gawin. Ako kasi isa lang yung ginagawa ko, so ganito yung ginagawa ko. Simula dito sa kilikili, ayan, nakikita nyo ba yan? Simula dito sa kilikili, imamassage ko lang ng ganyan, paikot yung aking breast. So, ayan, paulit-ulit lang siya. Kailangan yung pinaka-breast mismo yung imamassage nyo. So, ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. And syempre, kailangan very gentle lang. Huwag sobrang, alam nyo yun, sobrang piga. Ayan. Manood na lang kayo sa YouTube. Marami kayong makikitang kung paano i-massage yung breast. Ayan, kahit naman gagamit ako ng electric breast pump, minamassage ko din talaga. And kasi 'di ba yung mga electric breast pump, meron na talaga siyang
pang-massage or yung pipindutin nyo ng massage. So, siya na yung kusang magmamassage. Pero kung wala, ayan, pwedeng ganyan. So, ayan, pwede naman after nito, pag gano'n naman siya, so, mamassage. And eto na nga, bago ko ipakita sa inyo, syempre, hindi ko naman pwedeng ilabas yung aking breast dahil, di ba, baka pag-fiestahan at ma-screenshot, kumalat sa social media. So, kailangan gagamit tayo ng eto, balloon. Gagamit ako ng balloon dahil ayun, ayokong ilabas yung breast ko. Syempre naman, ano ko na naman, nakakahiya. At saka, baka mapagpiestahan tayo, no? So, ayan, gagamit ako ng balloon and pretend natin na ito yung ating breast. Ayan, medyo ano siya, di ba? Pero okay na din yan, okay na yan. So, i-pretend natin na itong bilog na to, ito yung nipple and areola. Yung areola, yun yung bilog dun sa ano, sa ilalim ng nipple. Tama ba? So, yung bilog na ganun. So, ayan. Pretend natin na ito yung breast natin. So, yun nga, gaya na nga sabi ko, i-massage nyo siya. And then, siguro mga mga 5 to 10 times ko ginagawa yung pagmamassage. Paikot-ikot in circular motion. And, pwede rin kayong gumamit ng hot compress para mas gumanda yung circulate ng milk nyo. So, pwede kayong gumamit ng warm pala, hindi hot, warm compress. Ayan, pwede nyo siyang lagyan para, diba, mas gumanda yung daloy ng milk. So, yun, after nating mamassage, gagawin na natin yung hand express. So, itong kamay ko, so, dito kasi ako laging nag-hand express or nag-breast pump sa aking left side kasi dito dumedede lagi si baby sa kanan ko. So, sa kaliwa, ako laging nag-hand express. So, ang ginagawa ko, ang posisyon ng aking kamay ay ganito. So, dito sa ilalim, itong apat na to, or siguro mga tatlo, ayan, basta nakaganyan siya. And itong hinlalaki ko, nasa taas. So, ang position ko ganyan. Ito yung nipple, areola. Siguro mga half inch yung layo niya dun sa pinaka-areola. Ayan. Ayan yung position ko kapag mag-breast, mag-hand express ako. So, ayan, pag nakaposisyon na, gagawin ko, press, compress, release. Ganun lang. Press, compress, release. So, kailangan hindi madiin, very gentle lang at kailangan walang pressure. Syempre, kailangan relax tayo sa ginagawa natin. Very gentle lang. Ayan. Press, compress, release. Paulit-ulit lang hanggang sa makaipon tayo ng milk or hanggang sa ma-empty yung ating breast, no? Press, compress, release. So, ganun lang, paulit-ulit lang siya, dahan-dahan lang, be gentle, and kailangan hindi sa nipple yung piga or sa areola, kailangan talaga dun sa pinakalabas, sa pinaka-breast mismo, mga 1 or hindi naman, 1/2 inch yung layo. So, ganun lang, press, compress, release hanggang sa ma-empty yung ating breast. So yun, ganun lang kasimple yung ginagawa kong hand express para makakuha ng milk and sobrang successful naman yung aking pagkuha ng milk. Talagang sobrang bilis pa nga kapag hand express minsan dahil, 'di ba, ikaw yung mismo nagko-control, 'di ba? So para sa mga hindi binayayaan ng madaming milk supply or hindi enough yung kanilang milk supply, paano ka nga ba makakaipon kung wala ka namang enough na breast milk, diba? Bukod sa a lot of water, more sabaw, iwas stress, may na-discovery pa ako para mas mag-boost yung aking milk supply na talaga namang nakatulong to sa akin. Medyo natagalan akong gawa ng video to, medyo natagalan akong i-share sa inyo dahil syempre ginawan ko pa ng review talaga. Talagang tinignan ko pa kung effective nga ba talaga to sa akin or mag-work nga ba to talaga sa akin at masasabi kong mamaya ko nasasabihin, no? So, i-introduce ko muna sa inyo kung ano ba yung na-discovery ko na to na talagang nakatulong sa akin sa pag-boost ng milk supply ko. Ito yung Mother Nurture Malunggay Coffee. Ayan. And yung Mother Nurture Malunggay Choco. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na na-discovery ko, na ginawang ko talaga ng review, kaya natagalan akong i-share sa inyo dahil tinesting ko pa talaga kung talagang okay nga ba talaga siya, effective nga ba talaga siya, or mag-work nga ba talaga siya sa akin. So, ito na, sasabihin ko na sa inyo, for all the breastfeeding moms out there or breastfeeding mommies na coffee is life like me, and para din sa mga mommies na nag-struggle sa kanilang milk supply, humihina na, sa tingin nila hindi na enough yung milk nila. Ako personally, sobrang
effective niya talaga sa akin. Itong kape na to, sobrang nag-boost ang milk supply ko dito, and walang halong ka-etchusan. Talagang sinubukan ko muna siya ng maraming beses bago ko i-share sa inyo, bago ko sabihin sa inyo yung thoughts ko dito sa product na ito. Kung makikita nyo, ayan, 40 pieces yan, yung pinadala sa akin, pero tignan nyo naman kung ilan na lang. Sobrang talagang inaaraw-araw ko yung pag-inom nito para mas makita ko yung result niya. At ito na nga, sinasabi ko na sa inyo kung ano yung aking naging final thoughts dito sa Mother Nurture na to. So, ito yung kanyang laman. Ayan. And, lalo kapag stress ako or magkakaroon ako ng period, yun yung mga times kasi na humihina talaga yung milk supply ko kapag talagang nai-stress ako or padating na yung period ko, talagang nararamdaman ko humihina yung aking milk supply. And, to the rescue yung Mother Nurture na coffee na to, na malunggay coffee at saka yung malunggay choco. Kapag umiinom ako noon, right after kong uminom, sisirit agad yung aking milk. Ayun, nakakagulat din talaga kahit tanong niyo pa sa asawa ko, hindi to ka-okay yan ha. Talagang effective siya sa akin. So, ano nga ba ang mga ingredients ng ating Mother Nurture Malunggay Coffee at Mother Nurture Malunggay Choco? So, unahin na natin dito sa coffee. Meron siyang non-dairy creamer, coffee powder, stevia leaves powder, calcium lactate, gotu kola extract powder, ashitaba powder, and malunggay leaves powder. So, nakalagay naman dito sa pinakalikod nung kanyang packaging. Ayan. Dito naman tayo sa Mother Nurture Malunggay Choco. So, meron din siyang non-dairy creamer, cocoa powder, stevia leaves powder, calcium lactate, gotu kola extract powder, ashitaba powder, and malunggay leaves powder. So, nakalagay din siya. So, ganito yung itsura ng kanyang coffee at ganito naman yung choco. So, meron silang dalawang flavor. Ayan. Dito sa likod, nakalagay naman yung ingredients, kung paano gamitin, kung paano i-store, and mga nutrition pack. Ayan, nakalagay din yung nutrition packs niya sa likod, manufacturing date, and expiration date. Ayan, nakalagay din siya sa likod. Pwede kayong bumili or mag-order sa kanila sa mga online store nila. Meron sila sa Shopee, sa Lazada, meron din sila sa kanilang pinaka-website sa Facebook, Instagram. Ayan, ilalagay ko na lang down in the description box yung kanilang mga links or kung saan kayo pwedeng umorder nito. Actually, meron sila yung, hindi ko na kasi makita yung box, meron silang 8 pieces for 140 pesos. So, pumapatak siya na 17.50 to 18 pesos each pack na ganito. So, ayan, very affordable and you must try this dahil talagang ako nang nagsasabi sa inyo, dadami or mag-boost pa yung inyong milk supply because of this. Syempre, kailangan siguro mga 3 weeks, 4 weeks nyong itry to or tuloy-tuloy yung inyong pag-inom. Hindi naman siya yung parang instant lang na kapag inom mo ng isang beses ay yun na, nasa na. So, kailangan syempre continuous yung pag-inom nyo nito para talagang mas makita nyo yung kanyang effectiveness. Pagdating naman sa lasa, di ba meron siyang malunggay? Wala kayong malalasahan na kahit anong mapait, lasang dahon, or malunggay na lasa. Yes, meron siyang mga visible na maliliit na parang powder na malunggay kapag tinimpla nyo. Talaga may mga visible siyang malunggay, pero walang lasa, walang mapait na lasa. Masarap siya talaga actually. Wala kayong malalasahan na kakaiba. So, yung amoy naman niya, parang yung usual na kape lang, ganun din naman yung amoy niya. And, honestly, itong choco, nagustuhan nung asawa ko at saka nung anak kong 6 years old. Gustong-gusto nila tong choco. Pero ako talaga, mas bet ko yung coffee kasi mahilig ako sa coffee. Coffee is life for me. So, sa kanila talaga yung father ko, yung anak ko, at saka yung asawa ko, gustong-gusto to and wala silang unusual na nalalasahan na mapait, lasang malunggay or lasang dahon, wala as in. Kaya gustong-gusto nila to. So, ayun, masarap siya. So, you must try this, lalo na kapag, di ba, mahina yung milk supply nyo, pwede nyo naman i-try to. Wala namang mawawala sa inyo kapag sinubukan nyo. Kung i-rate ko siya or bibigyan ko siya ng rate, I will give or I will rate this 10/10. So, ganun siya ka-very good sa akin dahil sobrang effective nito sa akin. Masarap siya. Walang halong di mo malalasahan na may iba kang iniinom. So, very good siya sa akin. 10/10 yung ibigay ko sa kanyang score. So, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, kung gusto nyo talagang mas makita pa yung result niya at effectiveness niya, i-take nyo siya or inumin nyo siya 3 to 4 weeks at mga siguro mga 2 cups a day. Ako kasi ganun ginagawa ko, 2 cups a day. Kung talagang
walang-wala na kayong breast milk or talagang sobrang hina na, itry nyo mga 3 cups yung inumin nyo nito. So, ayun, I think nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin. Dito ko na i-end ang aking video. Thank you so much again for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video natin today at sana rin po ay may natutunan kayo kahit papaano. If you didn't subscribe to my YouTube channel, please do subscribe at idami mo na ding pindutin ang bell button katabi ng subscribe para lagi kang manonotify tuwing may mga bagong video ako na i-upload. At kung nagustuhan mo naman tong video na to, ano pa nga ba, i-like mo na to at i-share mo na din to sa iyong friends, families, or relatives na nahihirapan din dahil humihina yung kanilang milk supply. Bye! Hope to see you on my next one.